suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Magandang po sa bawat isa at welcome muli po sa ating Tinig ng Pag-asa, evening edition po ng ating evening devotion po. And ako pong muli si Pastora Jonah Alba ng Jesus Be Lifted Up Kamansihan Chapter, na magiging kasama nyo po sa ilang saglit upang magbulay-bulay, upang kayo po ay hatiran ng napakaganda pong balita galing po sa salita ng ating Panginoon. At samahan niyo po ako sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos sa gabing ito, upang ang lahat po ng mga nanonood, nakakapakinig at sa programang ito ay lubos-lubos na mapagpala. Ako po ay masaya na muli ay kayo'y nakasama at sama-sama po tayong lumago sa ating pagtitiwala, pananampalataya sa ating Panginoon. Ngunit bago po tayo magsimula, nanalangin. Father God, in the name of Jesus, with the mighty moving and the power of your Holy Spirit, kami po sa gabing ito ay sama-sama na lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong kabanalan. Tunay nga po, O Diyos, ang dalangin namin, Panginoon, forgive us in our sins, O God, cleanse us with your most precious blood, O God, upang tunay nga kami malayang makalapit sa iyo, at tunay nga ang mga panalangin namin ito'y makarating diyan sa iyong trono ng kapangyarihan. Ama, sa oras pong ito, samahan mo po kami sa pag-aaral ng iyong salita, at tunay nga po, Panginoon, ang tunay na revelasyon mo, ang tunay na layunin mo sa lahat po ng nakakapakinig, nakakapanood at sumusubaybay sa programang ito ay mangyari po sa kanilang buhay. Alam po namin sa pamamagitan ng salita mo na aming pag-aaralan sa gabing ito, tunay nga, O Diyos, na sila'y mapapagpala, matutugunan ang kanilang katanungan, pangangailangang espiritual, at tunay nga po, O Diyos, ito po'y ikatatatag ng aming pananampalataya. Patuloy mo po kaming turuan, palaguin, patatagin sa aming paglilingkod sa iyo, at tunay ngang mangyayari po lagi ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa. Sa oras pong ito, O God, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang pag-aaral namin ng iyong salita. Samahan, gabayan mo kami at patnubayan ng iyong banal na spirito. Clothe us, O God, with your with your righteousness and holiness, O God, and let your name be exalted sa lahat ng aming gagawin, O God. Lord, salamat, O God. We entrust to you everything, O God. Receive all the highest praises, glory, and thanksgiving. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen.
Muli po ay magandang gabi sa bawat isa at ako po ay masaya na kayo ay muling makakasama sa oras na ito at ang nais ko po ay sa lahat po ng sumusubaybay, nakikinig, nanonood po ng programang ito ay tapusin po natin ang maikling sandali na ito na ating pagsasamahan upang pag-aaralan ang binigay pong mensahe ng Panginoon sa gabing ito. At ito po ay makikita sa Colossians chapter 4 verse 17. Ang sabi po sa Colossians chapter 4 verse 17, tell Archippus, see to it that you complete the works you have received in the Lord. Ulitin po natin, sabi po sa Colossians chapter 4 verse 17, tell Archippus, see to it that you complete the work you have received in the Lord. Ano po, ipinapaalaala po ni Pablo sa pamamagitan ng kanyang sulat, sa kanyang mensahero, na sabihin kay Archipo na ipagpatuloy niya ang ministeryo o ang gawain na tinanggap niya galing sa ating Panginoon. Why? Sapagkat si Archippus po or si Archipo ay isa pong kamanggagawa ni Paul. Ito po ay kanyang na-disciple, ito po ay kanyang naging kasama para paglingkuran ang ministeryo ng ating Panginoon. Siya po ay tinatawag na soldier of the faith. Ano po, sinasabi nga soldier for the faith, ano po, siya po yung sundalo para po sa pananampalataya. Kapag sinabi po nating soldier, ito po yung nakikipaglaban. Ito po yung anuman ang mangyari, anuman po ang hirap na kaharap kanyang masuungan, ay hindi po sumusuko. At nakikita po natin ang ating mga kasundaluhan, kahit po yan ay isabak mo sa labanan, sila po ay sumumpa sa kanilang tungkulin na anuman ang mangyari, ipagtatanggol nila ang ating bayan. Ganon din po ang sundalo ng Diyos na katulad po ni Archipo, ni Archippus na andun po na siya'y sundalo ng Diyos na anuman ang mangyari, magpapatuloy siya at ipaglalaban niya ang kanya pong sinimulan. Why? Marami po sa pag-aaral ko po sa buhay ni Archipo ay siya po yung lingkod ng Diyos na bata pa, nasa kanyang murang edad, at na-test po yung kanyang pananampalataya sapagkat marami pong nagsasabi na hinawakan po niya ang church ng Laodicea. At alam naman po natin ang church ng Laodicea kung ano pong katatayuan. Sabi nga po dun sa Revelation 3 verse 15 to 16, ano po ang sabi po dun sa Revelation? Ano po yung church ng Laodicea? Ang sabi po doon sa Revelation 3 verse 15 to 16, na ang sabi po doon, I know your works. You are neither cold nor hot. I wish that you were either cold or hot. So, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I am about to spit you out of my mouth. Ito daw pong church ng Laodicea ay hindi daw po mainit, hindi rin malamig, lukewarm, maligamgam. At ang sabi po ng Panginoon, dahil ikaw ay maligamgam, isusuka kita. Na-challenge po dito si Archipo na pamahalaan. Ito po ay marami po ang naniniwala na isa po siya sa leader ng Church of Laodicea. Dahil kapag po mai-imagine po natin na kapag ka ang iyong hinahawakang ministry ay patay, ibig sabihin po ay parang naghihingalo or kaya ay ito po ay hindi mainit, hindi malamig, kundi maligamgam, para po nga talagang madi-discourage ka. Madi-discourage ka na bakit ganito, hindi lumalago, hindi nagpapatuloy ang mga atin pong nadi-disciple, ang ating mga nai-encourage. Ibig sabihin po na bagamat nasa kulungan si Pablo, nararamdaman niya, nakikita niya, nababalitaan niya yung nangyayari sa buhay ni Archipo. Kaya po, gano'n na lamang po yung kanyang pag-i-encourage na anuman ang mangyari sa ministeryo na iyong pinamumunuan, na iyong pinamamahalaan, magpatuloy ka.
Siya po ay isang batang pastor. Si Archipos. Kaya po, sinasabi niya, ikaw ay magpatuloy. Ipagpatuloy mo yung iyong nasimulan. Ikaw, isabi nga po doon, tupadin mo, tapusin mo. Yun po yung encouragement ni Pablo kay Arquipo na ipagpatuloy mo sapagkat kaya ka dinala dyan sa ministeryong yan para ikaw ang maging kalakasan. Dinala ka diyan para hindi manghina ang iyong kung yan man ay papatay-patay ang ministry mo na hinahawakan or dinatnan, ikaw yung magiging kalakasan, ikaw yung magiging ilaw, ikaw yung kanilang magiging ikaw ang kanilang motivator. Ikaw po yung magpapalakas ng loob nila para sila'y mag-init muli sa paglilingkod. Kaya ka ipinadala ng Panginoon sa isang ministeryo para ikaw ay maging inspirasyon, para ikaw ay maging encourager sa kanila, motivator, ikaw yung mag-guide sa kanila. Kaya po, as a soldier ng Panginoon, isa po nga, sabi nga po, sundalo ng Diyos, anuman po ang ating maranasan, tayo po ay magpapatuloy. Tatapusin po natin yung ating takbuhin, tatapusin po natin yung ating obligasyon, o tatapusin po natin yung ministeryo, yung tungkulin, yung gawain na ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. At sa gabi pong ito, pag-aaralan po natin yung how to become a consistent soldier or servant of God. How to become a consistent soldier or servant of God. Papaano po ba yung nagpapatuloy, yung walang pagbabago? Papaano po pag sinabi pong consistent, ito po ay hindi nagbabago, ito po ay tuloy-tuloy? Papaano po ba na makapagpatuloy ang isang sundalo o lingkod o ng Panginoon? Ang sabi nga po, bawat isa sa atin, each of us was called according to His purpose. Ang bawat isa po ay tinawag ng Diyos batay o ayon sa kanyang layunin sa ating buhay. Sabi po, each of us has own calling. Lahat po tayo may kanya-kanyang pagkatawag. Lahat po tayo may kanya-kanyang sa bahagi sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat po tayo, bagamat iba-iba po ang ating function, pero po tayo'y bahagi. Gaano man po kaliit o kalaki ang ating ginagawa sa ministeryo ng Diyos, kapatid, kaibigan, magulang, kabahagi ka ng katawan ni Kristo. At ang sabi nga po doon, we are all His servant. Lahat po tayo lingkod ng Diyos katulad po ni Arquipo. Katulad po ni Arquipo, katulad po ng sabi ng sundalo ng Diyos na ito. At tayo po'y tinawag para maging masunuring lingkod ng Diyos. Pinili po tayo ng Diyos katulad po ng sinabi sa Juan 15:16. Ano po ang sabi sa Juan 15:16? Ang sabi po doon, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga, sa gayon ang anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ang Diyos po yung pumili sa atin. Ang Diyos po ang pumili sa atin para po daw tayo'y humayo. Ang Diyos ang humirang sa atin para tayo ay manatili. At ang sabi po, ang Diyos ang pumili sa atin para po tayo'y mamunga. At ang ating bunga'y manatili. Hindi po yung, okay, may bunga ka ngayon, pagkatapos ng isang taon nawala na ang bunga. Ang gusto po ng Panginoon ay manatili yung ating bunga. At yung ating bunga ay mamungang muli. At ang sabi po dito, at manatili. Manatili, dumami, mag-multiply, para ang sabi ng Panginoon, anuman ang hilingin ninyo sa aking pangalan ay aking ipagkakaloob. Sabi nga po, ito pala yung kasapatan ng lahat. Ito pala yung ating katugunan ng lahat ng ating mga panalangin. Anuman, ang kinakailangan lang po tayo ay sumunod, manatili, mamunga at manatili yung ating bunga. Kaya po, para po tayo ay maging consistent soldier or servant of God, una po kinakailangang, sabi nga po doon, pay attention to your calling. Pay attention to your calling or to your ministry. Bigyan mo ng focus, bigyan mo ng halaga, bigyan mo ng oras. Sabi nga po doon, pagka sinabi po nating pay attention,
nakapokus ka. Ibig sabihin, nandun po na binibigyan mo talaga siya ng pansin, binibigyan mo siya ng oras, binibigyan mo siya ng pagpapahalaga, ipinaprioritize mo siya sa iyong buhay. Sa atin pong paglilingkod sa Diyos, hindi po tayo makakapagpatuloy. Kung tayo po'y may ministering hinahawakan, hindi po tayo makakapagpatuloy kung wala po yung atensyon natin sa Kanya. Kung halimbawa pong hati ang atensyon natin, halimbawa po ay sabi nga po doon, kung marami tayong mga intindihin, alalahanin, ginagawa higit po sa ating ministeryo na nakakakuha ng ating atensyon, hindi po tayo makakapagpatuloy. Bakit? Ang ating pong mundo ngayon ay punong-puno ng kaguluhan. Kung diyan po tayo magpo-focus at magbibigay ng attention, yung ating attention ay diyan mapo-focus sa nangyayaring hindi magandang bagay sa ating kapaligiran, sa ating mundong ginagalawan, hindi po tayo makakapagpatuloy. Kung ang ating pong makikita ay ang bawat problema na ating pinagdadaanan, ang hirap na ating pinagdadaanan, hindi po tayo makakapokus sa ministeryo ng Lord, kundi i-questionin natin yung mga salita niya na natanim sa ating puso. Pero dakila po tayo, katulad ng binasa natin sa kanina, tayo po'y pinili ng Panginoon. Sabihin niyo po sa inyong mga katabi, tayo'y pinili ng Diyos. At huwag po nating biguin ang Panginoon nung tayo po'y kanyang hinirang at pinili. Sapagkat mahal po tayo ng Diyos, ibig sabihin may napakaganda siyang plano para sa ating buhay. Ang sabi po sa Romans 12 verse 4 to 8, ang sabi po sa Roma Kabanata 12 talatang 4 hanggang 8, ito po ang sinasabi. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayon din naman, sabi po doon, gayon din naman, tayo'y marami, ngunit nabubuo ng iisang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong kaloob na magkakaiba, ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung pagpapahayag ang kalooban ng Diyos na ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin. Ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Ang sabi pa po dito, kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo at mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Praise God. Ito po ay dito po binanggit ng ating Panginoon na tayo po ay binubuo ng maraming bahagi. Pero binubuo ng maraming bahagi, magkakaiba ang gawain, magkakaiba ang pagkatawag, ngunit nabubuo sa isang katawan, sa iisang katawan, which is yung katawan po ng ating Panginoong Jesucristo. Magkakaiba po ang ating pagkatawag. At ang sabi nga po doon, anuman ang pagkatawag na ating tinanggap, ito po'y ating gawin. Ito po'y ating isabuhay ng buong galak. Sabi po dito sa Romans. Ito po'y encouragement din ni Pablo sa mga taga-Roma. Ang sabi kung ikaw ay ang gift mo ay magpahayag ng salita ng Diyos, magpahayag ka base sa iyong pananampalataya. Kaya po ang atin pong dapat pananampalataya ay tumataas at lumalago para lalo pong natututo ang ating mga tinuturuan. At maging tayo pong nagtuturo ay patuloy pong matuto. At ang sabi po doon, kung tayo ay naandoon na pagbibigay o pagkakawang gawa, gawin daw po natin ito ng buong sikap, buong galak. At iba't iba pong kalooban kung ang nais ikaw ay tinawag para mamuno, maging leader, ikaw ay tinawag para maging evangelist, para maipangaral mo ang salita, tinawag ka bilang pastor, tinawag ka bilang sa iba't ibang sangay ng ministeryo, anuman, maliit man o malaki, pare-pareho po ang reward niyan sa Lord.
iba't iba nga lamang po yung estado o iba't iba lamang po yung sabi nga po doon pagkatawag sa atin. Pero iisa pa rin. Gawin din po natin ang buong makakaya natin, ang lahat ng obligasyon na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Tapusin natin, ipagpatuloy natin, be consistent sa lahat po ng ating ginagawa. Sabi nga po doon, be a faithful servant of God. Be a consistent soldier or servant of God. Sapagkat ang sabi nga po doon sa Psalms 37 verse 5, Psalms 37 verse 5, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. Sabi nga po, italaga natin yung lahat po ng ating gagawin sa Panginoon. Tayo po'y magtiwala sa ating Diyos na buhay at siya po yung kikilos sa ating buhay. Sapagkat hindi po natin kaya. Hindi po natin kaya kung hindi po tayo gagabayan, tutulungan ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. We are nothing apart from Him. At ang sabi nga po doon, kinakaya lamang po natin ang lahat ng bagay na ito dahil po sa lakas na kaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Wala po tayo, not by might, nor our power, but by the Spirit of God. That dwells in us. Hindi po sa pamamagitan ng ating lakas, hindi po sa pamamagitan ng ating kapangyarihan, hindi sa pamamagitan ng anumang meron tayo, kundi sa pamamagitan lamang po ng banal na Espiritu na lagi po nating kasakasama at nagbibigay ng katagumpayan sa bawat isa sa atin. At ang ikalawa po, ang sabi po doon, work hard and persevere to your calling. Pagbutihin mo, pagtrabahuhan mo ng maayos, pagtiyagaan mo, yun pong pagkatawag sa iyo. Kung kanina po ang sabi po doon, pay attention to your calling, ngayon naman po, work hard and persevere to your calling. Kailangan mong pagtrabahuhan, kailangan mong pagtiyagaan, kailangan mong pong tapusin ang ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. Sapagkat ang sabi po sa Kolosas, Kabanata 3, talatang 23, Colossus chapter 3 verse 23, ano po ang sabi doon? Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban na waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Ang sabi po dito, gawin daw po natin ng maluwag sa ating kalooban na hindi parang napipilitan lamang. At ang sabi po doon, lagi po nating isipin, hindi tayo man's pleaser. Tayo po ay God's pleaser. Hindi po tao ang ating piniplease, hindi po tao ang ating pinararangalan, kundi sa ating pong paglilingkod, tanging Diyos lamang ang ating dapat pinararangalan at itinataas. Wala pong iba. Sapagkat tayo po ay manghihina kung lagi nating iintayin na tayo po ay i-please ng tao. Kung minsan nakakalimutan ng tao tayo i-please, pero ang Lord, lahat po ng ating ginagawa nakatara doon sa Kanya sa langit. At hindi po yan mawawala ng kabuluhan. He is our great rewarder. Tandaan niyo po mga magulang kapatid. He is our great rewarder. Sa lahat po ng ating ginagawa, nakikita man ito ng iba o hindi. Nakikita man ng ating mga kapastoran, kapatiran, ng ating mga mahal sa buhay. Ang lahat po ng ating mabubuting gawa ay may reward sa ating Panginoon. At hindi po sinungaling ang ating Diyos. Lagi po siyang tapat sa kanyang salita. Kahit po kuminsan tayo hindi nagiging tapat, ang Diyos ay tapat pa rin sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi po sa Kolosas, Kabanata 3, talatang 17, sabi po doon, at anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ano man daw po ang ating gagawin, ito man po sa salita, sa gawa, gawin daw po nating lahat ito sa pangalan ng ating Panginoon. Ano pong ibig sabihin nito? Gawin po natin ang ating kilos, ang ating mga sinasabi na lahat pong ito, sikapin po nating binibigyan po natin ng kaluguran ng ating Panginoon. Binibigyan po natin ng kapurihan ng ating Diyos. Hindi po napapahiya ang Diyos sa ating buhay. May mga bagay po na kinakailangan bilang mga lingkod ng Diyos na tayo'y magtuwid ng ating mga nasasakupan ng mga tao na ipinagkatiwala sa atin. Katulad po ni Pablo.
Alam po niya na dumadana si Arquipo ng panghihina kasi nawawalan siya ng pag-asa, pero nandun po nagiging encouragers po siya sa mga lugar na napuntahan niya, at kung kinakailangan niyang i-rebuke, kung kailangan niyang pagsabihan, pinagsasabihan po niya ng may pagmamahal. Yun po ang kailangan sa atin. Ang atin pong mga nasasakupan, most especially po ang ating mga kabataan, hindi po sila, hindi pa po ganun kalalim pa, hindi pa po ganun katatag sila. Pero dahil nandito tayo, kanilang mga magulang, mga pastor, mga workers and leaders, na andito po tayo para lagi silang i-guide. Yun pong ating mga kananayan, katatayan, na hindi po ganon, sabi nga, katatag pa ang pananampalataya, pagtitiwala. Dapat po tayo ang kanilang maging kalakasan, ang maging good encourager. Meron po kasing sabi nga po doon, iwasan po natin ang mag-rebuke na may kasamang condemnation. Wag po nating samahan yung ating pagtutuwid ng condemnation. Parang lagi mong sisisihin, ganito ka. At kung minsan po nakakapagbitaw yung iba na ito'y wala ng pag-asa, ito'y ganito na, matagal na itong ganito, paulit-ulit. No, tayo po'y pinagtiyagaan ng ating Panginoon sa lahat po ng ating kahinaan. Hindi po ba tayo nahihiya na sa napakarami po nating pinagdadaanan, pero still ang Panginoon paulit-ulit pinatatawad, paulit-ulit tayong tinuturuan, paulit-ulit tayong iginagayad, paulit-ulit po tayo na sabi nga po doon na andoon na sa pamamagitan ng kanyang pagtutuwid na may pagmamahal. Alam niyo po ba yung pagtutuwid na may kasamang pagmamahal? Yun po yung pinakang effective para po matuto ang isa pong tao. Pero kapag po yung ating pagtutuwid o pagre-rebuke ay may kasamang condemnation, tandaan mo, sakit sa kalooban ang kanilang mararamdaman. Self-pity or marami pong negative spirit ang kanilang mararamdaman. Pero pagka yung pagtutuwid mo, yung iyong pagtuturo sa kanila, bagamat medyo masakit, ay may kasamang pagmamahal, may kasamang concern, sila po'y mapapahiya at sila po'y matututo. Kaya po ang encouragement ko po sa bawat isa, ikaw ba'y pastor, ikaw ba'y leader, ikaw ba'y manggagawa ng Diyos na may mga kasama ka na alam mo na nagkukulang, nagkakamali, be a good encourager. Sabi nga po, rebuker with love. Sabi nga po doon, pwede kang magtuwid, pwede kang mamalo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pero samahan mo na ito ng concern, samahan mo ito ng pagmamahal para po sila'y matuto at lumago. Bilang mga lingkod ng Diyos, si Pablo po ang napakaraming pamamaraan ng pangangaral. Napakarami po siyang pamamaraan ng pag-i-encourage. Bakit po? Kasi po dati po siya yung na-encourage. Dati po siya din yung naturuan. Dati po may ginagawa din po siyang hindi maganda at hindi kalugod-lugod. Sabi nga po, karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Pero dahil po yung nag-guide sa kanya, yung nagturo sa kanya ay mapagpakumbabang Diyos, yung nagturo sa kanya ay mapagpatawad na Diyos, maunawaing Diyos, mapagmahal na Diyos. Yun din po yung nag-manifest sa kanya at yun din po yung ginagawa niyang encouragement sa bawat ipinagkatiwala po sa kanya. Kaya po, ang sabi po doon, fulfill. Ang ikatlo po, kung kanina sabi po, pay attention to your calling or to your ministry, work hard and persevere to your calling. At ang sabi po doon, fulfill your calling. Fulfill your calling. Iyo nga, sabi nga po, tapusin mo, tuparin mo. Sabi po doon ay gawin mo ng buong makakaya mo ang pagkatawag sa iyo ng tupdin mo. Pag sabi pong fulfill ay tupdin. Gawain mo yung pagkatawag sa iyo. At gawin mo ito ng bukal sa iyong kalooban. Hindi mo ito gagawin dahil may nakatingin sa iyo. Hindi mo gagawin dahil nandiyan si pastor. Hindi mo gagawin dahil nandiyan si bishop, si reverend, nandiyan ang iyong leader. Or hindi ka gagawa
Dahil bilang pastor hindi mo ito gagawin dahil ay may nakakakitang miyembro, may nakakakitang leader, may nakakakitang kapwa pastor. Ito po nga message na ito ay para sa ating lahat. Hindi lamang po para po sa ating mga attendees, ito sa bawat isa sa atin na ang ating gagawin lagi nang samahan po natin ng pagmamahal. Why? Sabi po sa Pilipos Kabanata 2 talatang 12 hanggang 13. Ano po ang ipinakikiusap dito? Ito paano po in-encourage ni Pablo ang mga taga-Pilipos. Ang sabi po sa Pilipos Kabanata 2 talatang 12 hanggang 13, ang sabi po dito, kaya nga mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggagawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Ano po? Ang encouragement po ni Pablo, kung papaanong sumusunod ang mga taga-Pilipos nung siya'y kasama, mas doblehin pa. At ang sabi nga po niya, may word pa siya na nanginginig pa, na sumunod. At ang sabi po doon, na magpatuloy sa paggawa hanggang sa matapos umalubos ang kaligtasan. Ang sabi ni Pablo, ang kanyang encouragement, wag lamang kayong gumawa dahil kasama nyo ako o dahil may leader o may nakakakita sa inyo. Gawin ninyo ang lahat ng ipinagagawa sa inyo. Tukdin ninyo, may nakakakita man o wala, may nagsusupervise man sa inyo o wala. Hindi po pwedeng pag naandyan lang si pastor ang sipag, gumagawa, pumupunta sa Bible study, nag-encourage, nagpa-follow up. Pero pag wala na si pastor, ay, ayaw ko na, hindi kita ni pastor, baka hindi ako mapuri. O kaya kung halimbawa naman, o ikaw ay isang pastor, hindi ka na po, ay, wala pala akong kasama, wala naman akong nakukuhang support. No. Dahil sabi nga po doon, ipinagkatiwala yan sa iyo, gawin po natin ng buong lakas, buo nating makakaya. Kaya po, sabi po doon, tayo po ay magpatuloy po tayo sa ating gawain para po sa ating Panginoon. At ang sabi po doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, ano po ang sabi dito? Pagsikapan pong maging karapat-dapat. 2 Timothy po ito, chapter 2, verse 15. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Praise God. At ang sabi po dito dapat daw po tayo ay maging manggagawa na walang dapat ikahiya. Ano po, tayo karapat-dapat sa Diyos, mga manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Kaya po, sa bawat gagawin po natin, maging faithful tayo, maging honest tayo, sapagkat bagamat hindi po tayo nakikita ng sino man, may Diyos pong nakakakita sa atin. At may Diyos na nakakaalam ng tunay na nilalaman ng ating puso. Kaya, see to it po na paggising natin sa umaga, Lord, gawin mo po akong karapat-dapat, maging faithful po ako sa lahat ng gagawin. Pakalinisin mo po ang aking puso at lagyan mo po ng mabubuting bagay na nanggagaling lamang sa iyo. Para po saan man tayo pumunta, wala man po tayo sa ministry, tayo man po ay nasa ating trabaho, nasa ating negosyo, nasa ating pong pinagkukunan or may ginagawa po tayo out of ministry, sapagkat hindi naman po 24 hours ay tayo nasa ministry, pero yun pong ating mga pinupunta na isang ministeryo din po yun. Kaya po, ang gawin po lagi natin ay mapaluguran ang ating Diyos na buhay. Kaya po, ang sabi nga po doon sa 2 Corinthians chapter 8, verse 11, ang sabi po dito, kaya't ituloy na ninyo ito, ang sigasig na ipinakita ninyo sa panimula ay panatilihin ninyo hanggang sa matapos, magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Hindi lamang po ito sa giving, financial giving. Ibig sabihin po, yun daw sigasig na atin pong, sabi po doon, yung sigasig na ating ipinakita sa pasimulay, ipagpatuloy. Hindi lamang po yun sa pagbibigay ng financial, kundi sa oras, sa panahon, sa dedikasyon, ay atin pong ipagkatiwala
at atin pong gawin ng buong tapat. At sabi nga po doon, magbigay tayo ayon sa ating makakaya. Hindi lamang po ito sa financial, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya po bilang encouragement, bilang po sa bawat isa po sa atin, ang nais ko pong iwanan sa inyo ay itong salita ng Diyos sa matatagpuan sa 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 3, na ang sinasabi po dito, sulat po ito din ni Pablo kay Timoteo, na ang sabi po dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 3, ngunit Timoteo, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus at ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwalaang magturo naman sa iba. Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Ang encouragement po ni Pablo kay Timoteo, ang sabi po niya, kung ano yung nakita mo sa akin na ituro ko sa iyo, ituro mo din naman sa iba na mapagkakatiwala ang magturo ng katotohanan. Ibig sabihin po, ang encouragement po ni Pablo dito ay mag-duplicate ka ng katulad mo, mag-multiply ka. Multiplication, sapagkat ito po yung magandang tema ngayon natin na ibinigay sa ating bishop, yung expansion. At hindi po tayo makakapag-expand kung hindi po tayo maduduplicate, kung hindi po tayo madadami, kung hindi po mag-multiply. Kaya po, bilang po mga anak ng Diyos, ang gusto ko pong iwanan sa gabing ito sa inyo, mag-multiply po tayo, mag-duplicate po tayo, katulad po ng encouragement ni Pablo kay Timoteo na ang sabi po niya, ituro mo din yung lahat ng natutunan mo sa akin, kung paano po tayo tinuruan ng ating mga pastor, ng ating mga leader, ganun din po, magturo din po tayo, mag-duplicate po tayo para sila naman po yung another na magtuturo sa iba. Katulad po ng nangyayari sa ating ministeryo ngayon, duplication. Kaya po dapat ikaw na magduduplicate ay gawin mong karapat-dapat ang iyong sarili at lahat po ay ipagkatiwala natin sa Panginoon. Muli po, magandang gabi at tayo po ay muli manalangin. Yes, Father God, tunay nga po, O Diyos, maraming salamat, Panginoong Hesus, Banal na Espiritu, sa pagsama mo sa gabing ito sa bawat isa. Sa amin, O God, alam po namin na kaming lahat ay napagpala, natuto sa maikling oras ng aming pagbubulay-bulay, pag-aaral ng iyong salita. Ang dalangin ko po, O Diyos, sa lahat po ng sumusubaybay sa programang ito, patuloy po silang lumago, patuloy nilang mapulpil ang pinagagawa mo sa kanila, at patuloy na maghari ka sa buhay nila. Bigyan mo po ng kapayapaan ang lahat po, Panginoon, ng may mga kabigatan, at patuloy mong pagalingin ang sino mang may sakit karamdaman, hindi lamang po pusikal, maging sa spiritual. Salamat, O Diyos, sapagkat lagi mo po kaming tinuturuan, lagi mo pong pinagpapala ang aming buhay, at lalo po kaming binibigyan ng eagerness para po masunod ang iyong kalooban, mapulpil ang iyong ipinagagawa sa amin. And Lord, bilang po mga consistent soldier or servant mo, O God, mapatuloy po kaming mapagkatiwalaan sa lahat po ng gawain na iniatas mo sa amin, O God. Lord, maging faithful servant mo kami para madatnan mo kaming tapat na naglilingkod sa iyo, at tatapusin namin, Panginoon, hanggang wakas, Panginoon, hanggang sa iyong pagdating, ang lahat ng tungkulin na ipinagkatiwala mo po sa amin. Marami pong salamat, O Diyos. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng bagay. Tanggapin mo ang pinakamataas na papuri, pasalamat. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po, God bless us all. Magandang gabi po sa bawat isa.